Ikalawang yugto ng imperyalismo. Kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay ang pagkontrol ng mga teritoryo at mga tao ng mas malakas na bansa sa mas mahinang bansa. Ito ay resulta ng pagpapalawak ng mga bansang Europeo ng nasasakupang lupain at ang pagtatag ng pamahalaang kolonyal. Imperyalismo. Ang imperyalismo ay isang patakaran ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa sa ibang bansa at kolonya. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng pagtatag ng isang imperyo upang ang bansa ay maging isang pandaigdigang lakas. Sa pagitan ng taong 1815 at taong 1914, maraming lupain ang nakuha at nakontrol ng mga Europeyong bansa. Ginawang bahagi ng imperyo ng mga bansang Europeo ang mayayamang lupain na pinaninirahan ng mga taong hindi sibilisado ayon sa pananaw ng mga kanluranin. Mga anyo ng imperyalismo. Maraming anyo ang imperyalismo. Ilan sa mga ito ang kolonya, protectorate, sphere of influence at concession. Kolonya. Ang malalakas na bansa ay bumuo ng mga kolonya sa ibang lupain. Nagpadala sila ng mga gobernador, opisyal at sundalo upang kontrolin ang mga tao at magtatag ng gobyernong birokrasya. Isang sistema ng pamamahala kung saan ang pamahalaan ang gumagawa ng desisyon para sa nasasakupan nito. Protectorate. Sa sistemang protectorate, ang mga lokal na pinuno ay nananatili sa lugar ngunit umaasang tatanggapin ang mga payo ng Europeo sa larangan ng kalakalan ang mga gawaing pang-misyonaryo. Ang protectorate ay may kalamangan sa kolonya sa dahilang mas mababa ang gastos sa protectorate ng inang bansa kaysa sa kolonya. Sphere of influence. Sa paraang ito, ang isang bahagi ng lupain ay inaangkin o kontrolado ng malalakas na bansa na may eksklusibong karapatan dito. Ang Europe ay may mga sphere of influence sa China. Inangkin naman ng Estados Unidos ang Latin America bilang bahagi ng sphere of influence nila. Pinaghati-hatian din ng Germany, France, Portugal at Great Britain ang China. Konsesyon. May hinang bansa na nagbibigay ng konsesyon sa mga makapangyarihang bansa tulad ng mga espesyal na karapatang pangnegosyo, karapatan sa daungan, o paggamit sa mga likas na yaman. Ginamit nila ang mga lokal na sultan at pinuno bilang mga ahente ng pamamahala sa kolonya. Ang imperyalismo at rebolusyong industrial. Maraming pangyayari sa Europe ang nagbigay daan upang maisakatuparan ang kolonyalismo at imperyalismo sa mga bansa. Isa na rito ay ang rebolusyong industrial na nagsimula sa England. Binago ng mga tuklas sa siyensya ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang mga kaisipang isinulong sa panahon ng rebolusyong sayantipiko ay naging daan din sa pagtuklas at pag-imbento ng mga makabagong makinarya. Upang mapabilis ang paggawa, namuhunan ng mga negosyante sa paggamit ng teknolohiya. Tinawag itong Rebolusyong Industrial. Ang panahon ng malawakang paggamit ng mga makina ng mga industriya sa Britain at Amerika upang mapabilis ang produksyon. Ang Rebolusyong Industrial ang naging daan sa pagkakaroon ng sistemang pabrika, pag-unlad ng komunikasyon at transportasyon. Ang mabilis na pag-unlad ng industriyal na produksyon, teknolohiya at transportasyon sa panahon ng ikalawang rebolusyong industriyal sa pagitan ng taong 1870 at taong 1914 ay lalong nagpalakas sa ekonomiya ng mga kapangyarihan ng Europe. Dahil din dito, lalong lumakas ang kanilang pangailangan para sa pagpapalawak sa ibang bansa, gaya ng inilalarawan ng teoryang pampulitika ng imperyalismo. Ang mga bagong imperyalista ay gumamit ng mga patakaran na nagdiin sa kanilang inaakalang superioridad. Dahil sa pinagsama ang pagtatag ng impluwensyang pang-ekonomiya
at pagsanib sa politika sa napakaraming puwersang militar, ang mga bansang Europeo ay nagpatuloy na dominahin ang karamihan sa Africa at Asia. Noong taong 1914, kasama ang mga tagumpay nito sa tinatawag na Scramble for Africa, kontrolado ng British Empire ang pinakamalaking bilang ng mga kolonya sa buong mundo, na humahantong sa sikat na pariralang ang araw ay hindi lumulubog sa British Empire. Pag-usbong ng imperyalismong Europeo sa Amerika. Dulot ng paggagalugad, maraming kolonya at pook pangkalakalan ang naitatag ng mga Europeo sa Asya at Amerika. Sinimulan ng Spain at Portugal ang pagtatayo ng mga imperyo sa North at South America. Noong taong 1800, ang Great Britain, France, Germany, Italy, Belgium at ang The Netherlands ay maunlad na bansa batay sa kalagayang pangkabuhayan. Naunang nagkaroon ng kolonya ang Great Britain at ang France noong taong 1600 at taong 1700. Bahagi ng kanilang kolonya ang mga lupain sa Amerika. Ang mga kolonya nila ay nagbigay sa kanila ng mga kayamanan. Pinadala ni Haring Francis I ng France si Giovanni da Verrazzano, isang Italyano, upang maghanap ng daan patungo sa North America. Siya ang kauna-unahang Europeo na nakayapak sa harbor ng New York. Paglipas ng 10 taon, ipinadala ng hari si Jacques Cartier upang ipagpatuloy ang paghanap ng daan. Sa panahong ito, nagka-interes na rin ang France sa mga lupa at yaman ng Amerika. Nakita nila ang yaman ng mga puok, pangisdaan at kagubatan doon, at mayaman sa mga hayop na mapagkukunan nila ng fur. Dumami ang mga French sa Amerika at nagtayo sila ng mga tahanan doon. Ang una ay sa Quebec sa North America. Hindi nagtagal ay nasakop nila ang buong lambak ng Ilog Mississippi. Nakilala ang puok na ito bilang New France. Imperyalismong Europeo sa Asia at East Indies. Noong taong 1600, nakikiisa ang mga British at French sa mga Dutch sa pakikipagkalakalan sa India. Ito ay ang panahon ng Imperyong Monggol sa India. Sa simula ay pinamalas ng mga Monggol ang kanilang lakas. Subalit nang mamatay si Akbar, humina na ang kapangyarihan ng mga Monggol at ng pamahalaang Indian. Naging daan ito upang makontrol ng mga mangangalakal na Europeo ang mahihinang pinuno hanggang sa lubusang bumagsak ang mga pinunong Monggol. Itinatag ng mga mangangalakal na British ang East India Company upang maipagbili sa India ang mga kalakal ng India sa Britain. Bago matapos ang daang taon, itinatag ng mga French ang sarili nilang East India Company. Pinairal ng British East India Company ang patakarang divide and conquer upang makontrol ang India. Pumanig ito sa iba't ibang pangkat lalo na sa mga Hindu at Muslim. Ganoon din ang ginawa ng French. Sa ganitong paraan na paniwala ng mga British at French ang mga Indian na kakampi ang mga ito. Noong kalagitnaan ng taong 1700, ipinaglaban ng mga British ang pagkontrol sa India at kasabay rin nito ang pakikipaglaban sa digmaang French at India sa North America. Sa India, ang pakikipaglaban ay tinawag na digmaang Clive sapagkat pinamunuan ito ni Robert Clive, isang mamayang British. Ang pagwawagi ni Clive ay hudyat na pamamahala ng mga British sa India na tumagal ng 170 taon. Ang mga Dutch ang mahigpit na kaagaw ng mga Portuges at British sa Indonesia. Ang Dutch East India Company ay tinatag noong taong 1602 para sa kalakalan, subalit tulad ng mga British, binigyan din nito ng karapatan na gampanan ang mga kapangyarihan ng isang pamahalaan.
Nagkaroon ng alyansa ang Dutch at mga katutubong pinuno. Binigyan ng Dutch ng proteksyon ang relihiyon ng mga katutubo bilang kapalit ng kanilang pagtulong sa Dutch sa kanilang gawaing pangkomersyo at pakikipaglaban sa mga Portuges. Noong taong 1611, napatatag ng Dutch ang spice monopoly sa Moluccas at itinatag ang sentro ng komersyo sa Batavia, ang kasalukuyang Jakarta. Naghari ang Dutch East India Company sa India sa loob ng 200 taon. Naging patakaran ng Dutch na protektahan ang katutubong kaugalian ng mga Hindu. Ang kanilang layunin ay pangangalakal at hindi politikal. Hindi nagtagal, ang Dutch East India Company ay nalugi dahil sa mga digmaang naganap sa ilang bahagi ng Amerika na dulot ng American Revolution. Tumigil ito sa operasyon noong 1779 at lahat ng mga teritoryo nito ay pinamahalaan ng Dutch Batavian Republic na tinawag na Dutch East Indies. Sa kalaunan, ang teritoryong ito ay lumawak at naging Republika ng Indonesia.